Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang talamak na korupsyon sa administrasyon ngayon, specifically sa National Food Authority, na kung saan ang ombudsman, once na nakialam ang ombudsman, ibig sabihin may may puruhan na may naganap na korupsyon. So, panoorin natin ang balita ito ng ANC na kung saan ang ombudsman nag-order ng suspension ng 139 employees ng National Food Authority. Then after that, magbigay ako ng reaction. The Philippine Ombudsman orders the preventive suspension of the chief of the National Food Authority and over 100 of its employees. They are under investigation for the allegedly anomalous sale of the agency's rice buffer stocks. Johnson Manabat has the full story. The Department of Agriculture suspends 139 officials and employees of the National Food Authority for 6 months for the alleged involvement in the controversial sale of rice buffer stocks. Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. said the Ombudsman found merit to prevently suspend NFA officials, including its Administrator Roderico Bioco, Assistant Administrator for Operations John Robert Hermano, and several regional managers and warehouse supervisors of the agency. Earlier, NFA Assistant Administrator for Operations Limuel Pagayunan disclosed the alleged selling of 75,000 bags of NFA rice without undergoing proper public bidding. In his letter to the Office of the President and other officials in early February, Pagayunan alleged that Bioco issued a memoranda allowing the sale of 75,000 bags of NFA rice totaling 93.75 million pesos to certain traders. Laurel said he has been in contact with the Ombudsman since the sale of rice buffer stocks was raised. I condemn this at hindi natin palalampasin ang anumang uri ng korupsyon. Kaisa ako sa ating Ombudsman sa layunin nitong alamin ang katotohanan at parusahan ang dapat parusahan. A special panel of internal investigator has been created to determine culpability and to ensure how the agency can prevent similar incidents in the future. Bioco, according to Laurel, had already filed a leave of absence last Friday to give way for the investigation of the Ombudsman. Yung transaction na alam kong finlag nung accuser started yata from November lang 2023 until now. So but then of course the other side, the accused naman is saying maraming nangyayari actually before that. The suspended NFA officials can still appeal to the Ombudsman. Meanwhile, the Philippine Senate will be conducting its own investigation. Senator Cynthia Villar, chairperson of the Senate Committee on Agriculture and Food, said she herself was not able to find NFA rice in the market. Bakit mo naman ipagbibili ang NFA rice? Subsidy yun ng government for the people na kailangan ng rice, like the victim of calamities at saka yung mahihirap. The subsidy was not meant to subsidize the trader. The subsidy was meant to help the poor people and the calamity na affected na mga tao. The agriculture chief will take over temporarily the position as the caretaker of the NFA. Johnson Manabat, ABS-CBN News. So, yun po. Personal akong magpasalamat o i-commend ang ombudsman. Isa ito sa ahensya ng gobyerno ngayon na tingin ko matino ang ating ombudsman. Pero man, lami, 139 employees ang sangkot sa maanumalyang pagbenta ng NFA rice. Kasi yung stock ng NFA lumalabas as alleged. Ibinibenta sa mga favored traders na sa mababang presyo, luging-lugi ang gobyerno. Pinapalabas na sira na o malapit nang masira.
So, ibig sabihin, murang presyo. But, ang totoo, fit for consumption pa. Kaya, ito na nga, talagang mismo ang nagreklamo is Assistant NFA Administrator Paguyanan. Paguyanan. Sabi. At ang inireklamo yung NFA administrator mismo, Bucco. So, at ito, maliban sa investigasyon ng ombudsman na I believe magkakabunga, walang whitewash. Kasi malala ko nung nagka-problema tayo sa presyo ng sibuyas, December of 2022 ba yun? Yung umabot ng 700. Inimbestigahan ng ombudsman, totoo pala. At yun na po, yung mga pasabog noon, mga early pasabog ni Fair Lady Maharlika, na binili ng correct me if I'm wrong, if my memory serves me right, 534 pesos per kilogram binili ng gobyerno. Pundo natin, pera ng taong bayan, sa isang cooperative. Ibinenta sa taong bayan ng through Kadiwa Store, magkano yun? 170 per kilo ba? 70. Basta, mura-mura. Para lang palabasin na maganda ang ginagawa ng administrasyong ito dahil kaya niyang napababa ang presyo ng sibuyas. Kasi nga, nagre-reklamo ng taong bayan 700 per kilo, napababa nila ng 170. Kung tama yung recollection ka dahil So, ang taong bayan ay doon namili sa Kadiwa, kaya lang napatunayan, kalukuhan pala. Kaya, ang ombudsman, nag-imbestiga noon at maraming nasuspend at maraming natanggal nga sa trabaho. Yung, if my memory serves me right, ASIC Evangelista. Kaya lang, according to my friend, nautuson lang daw yung biktima, itong si ASIC Evangelista. Kasi parang pumirma lang dahil utos, gano'n. Ngayon, siya na ang naging biktima, kawawa, yung si ASIC Evangelista. Parang natanggal na siya sa kawawa. Kasi may nag-uutos. So, sino ang nag-uutos? Bahala na tayo. Hindi ko na babanggitin kung sino yung nag-utos na gawin yun para lang magmukhang pogi ang administrasyong ito kasi napababa. Yan po, ang maalala ko. And then, marami pang mga ibang instances na basta ombudsman ang humawa. Talagang walang whitewash, walang kaibigan. So, ito na, malalaman na natin. Kung, so, isa pa, si Senator Cynthia Villar, matagal na itong nagre-reklamo sa kalokohan na nangyayari sa customs, sa DA. So, iimbestigahan din nila kasi wala I agree with Senator Villar na wala kang makitang NFA rice na benta sa palengke. Maalala ko, yung mga previous administration, GMA, Pinoy, PRRD, mamili ka Kasi malayo na mas mura ang NFA rice kasi subsidized. So, yung mga mahirap na kababayan natin, doon sila bumibili sa mga tindahan sa mga tindahan na nagtitinda ng NFA rice, allowed na magtinda ng NFA rice, makakabili yung mga mahirap nating kababayan ng mura bigas dahil NFA. Ako, nung nasa serbisyo pa ako, pakain namin sa mga katutubo o yung mga tinutulungan namin, bumibili ako doon sa mga tindahan, NFA na lang dahil mas mura. Ngayon, may makita pa ba kayong NFA rice na may makita pa ba kayong NFA rice nga nakalagay sa mga
mga retail stores. Wala na eh. So, saan napupunta yung NFA rice? Yun na. Ito na yung mga pangyayari ngayon na ang buffer stock ng NFA, as alleged, ibinibenta sa mga traders. So, ang kumikita, ang mga traders at itong mga empleyado ng NFA na nai-involve. Kaya, kalukuhan eh. Grabe, naging mas talamak ngayon. Siguro, nung una, kasi according to isang farmers group, yung SINAG, Samahang Industriya ng Agrikultura sa Pilipinas, matagal na daw yan nakalakaran. Yung taga-NFA, yung hindi naman lahat, Puerto de los Buenos, may mga loko-loko na nagbebenta ng NFA rice sa murang halaga, i-declare lang na not fit for consumption, kailang ibebenta sa mga traders, kikita sila ng malaki. Ayun. So, salamat at nabuking. Ano ngayon, ito ba yung bagong Pilipinas na ipinagmamalaki ng administrasyong ito? Hindi ko na lang dagdagan ang aking sasabihin. Nakakadismaya. Instead na ang matulungan ang mga naghihirap na taong bayan, ang natutulungan mga traders at ang mga bulsa ng mga tiwaling opisyal sa gobyerno. Good luck po sa Ombudsman, good luck sa Senate investigation. Sana maparusahan ang mga gumagawa ng kalukuhang ganito.